I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Sakit, par. Scam na yata ako. Siguro mas maniniwala ako ikaw yung nang-scam. Legit, par. Parang pa na-scam. Bumili ako ng libro. 3 months na, di pa nadating. Tingin nga. Naro. Yan. Sir, kaya kumusta na? Balita ko na scam din eh. Tingnan mo nagalan sa FB. Oh, scamming. Paano ba to? Ang dami na na-scam ngayon. What if may scam ako? What if ma-scam yung pamilya ko? What if ma-scam ako? Alam ko naman laking problema mo. Yung problema na may solusyon. So ano ba yung online scam? Online scam is yung paggamit ng internet para manloko ng mga tao upang makuha yung mga pera, personal information, at iba pa. So ang mga halimbawa nito is yung online shopping scam, fake website, phishing, tsaka messaging scam. So paano nga ba maiwasan ng online scam? Una-una, avoid sharing your personal information tulad ng username, password, card number, OTP, PIN code, and your birthday. Pag nakita mo na yung red flag, tigil mo na. Second, check the website if it's legitimate and secured. So dapat, nagsisimula ang URL sa HTTPS. And as much as possible, avoid clicking suspicious links from posts, messages, and emails. At lastly, report suspicious activities and educate others about online scam. At syempre, kung tatandaan mo at susundin mo sinasabi namin, sigurado makakaiwas ka sa online scam at mababawasan rin ang mga nabibiktima nito. At para mag-interview tungkol sa online scam, pumunta ang aming staff na siya sa Bagak Bataan. Please watch! Hi guys! So today, nasa Las Casas, Pilipinas de Acondar tayo sa Bagak Bataan with my cousin. Hi, my name is Pao. Pao? Okay, so today, interviewin natin siya about sa aming topic which is online scamming mainly. So, nag-online shop ka naman siguro, di ba? Madalas. So, for our first question, is it more practical? Why or why not? To be honest, there's a certain situation na mas practical yung online shopping because for example, if you don't have any time to go outside or to go to the mall, there are some items in online platforms like Shopee, Lazada, TikTok Shop na mas mura and kahit saan or kahit nasaang lugar ka man, madali mo siya ma-access and in just one tap, mabibili mo siya. Matipid dahil may vouchers mo. Mga shipping din, di ba? So yung pamasahe mo, mas lessen pa. And yung mga price din sa mall, dun sa app, usually mas mababa pa kumpara sa mga mall prices. So technically, ano siya, mas preferable or convenient siya gamitin. So for our next question, how long have you been shopping online? Did you experience being scammed during that span? Siguro nag-start ako mag-online shopping when I was in grade 9. Siyempre parang back then parang hindi masyado uso yung mga online shopping ganun. Specifically TikTok siya, parang recently lang naman yung nauso, parang uso noon Lazada and naging nauso din after ng Lazada mas sumikat yung Shopee. So my first purchase siguro is from Lazada. Tapos kung abot naman sa scam, siguro na-scam na ako before na yung nag-try akong bumili ng items in marketplace like Facebook and TikTok. So magkano ba yung na-scam sa'yo yun? I think around medyo nakakalula yung, siyempre, as a student, nakakalula na yung 1,000. Baka sa iba, hindi. So, ayun, since na-scam ka na nga, meron ka bang ibang tips or kino-consider mo para para malaman mo na legit yung shop or yung product na binibili mo? Siguro, if ako man yung mga bibili sa online shopping o sa mga online platform, siguro,
one of the tips na ibibigay ko is yung mga reviews. Kapag wala pang review, siguro mag-doubt ka na. If kung kamara gusto mo talaga item and wala ka pang review, second is contact mo yung seller and humingi ka ng mga actual photos, ganon. And kung for example, sa tingin mo parang kahinang-hinala pa rin mga actual pictures na nakuha nila ay nasinend nila sa'yo, na sa tingin mo bakit kinuha nila sa Google or from others, siguro mag-request ka ng mga kakaibang photos like selfie with the yung item together yung seller, pictures mo, naka-selfie, ganun, or kuha ka ng items na tapasulat pangalan mo and then yung items, yung ganun man lang, at least in that way, malalaman mo na legit yung seller and also legit yung items na binibenta nila. Okay, so that's all guys. Sana may natutunan kayong tips sa sinabi ni Pau Pau ngayon. And kung meron din kayong experience na scam and may mga tips kayo na pwede bang i-share, comment nyo lang yan. Bye! Oh, educate others daw. Oh, tara makapag-vlog na magkaroon ng bag dito sa mundo. Game! Ikaw ba ay biktima ng mga fake websites? Paano mo nga ba malalaman na peke ang isang website? Kaya ngayon, ating sasagutin ang mga ilang katanungan patungkol sa fake websites. First question, what is a fake website? A fake website, or also known as scam website, is a deceptive website designed to trick users for malicious purposes. This website often appear legitimate but aim to steal your personal information, infect your device with malware, or defraud you financially. Next question, why is it considered a risk? Well, there's several reasons why is it considered a risk. One of that is the loss of personal information. Phishing scams on fake websites aim to steal your login credential, social security number, and credit card information. This information can be used for your identity theft, financial fraud, or other malicious purposes. Next question, how it affects people or us? Well, fake websites can affect people in a number of ways, both directly and indirectly. One of that is the direct theft. This is the most obvious consequence. Fake online shops and scams can steal your credit card information or trick you to paying for non-existent. Next, what are the possible solutions to prevent fake websites? Well, I got 3 solutions to give you guys. So, let's go. First one, increase awareness. Educating users on how to identify the fake websites is crucial. This includes recognizing sites like misspelled URLs, unprofessional design, and unrealistic offers. Second one, security software. Antivirus and anti-phishing software can help identify the block malicious websites. Lastly, browser extension. Extensions can be added to browsers to warn users about suspicious websites and provide security ratings. A day in my life as a BSIT student. Isa ka din ba sa nakatanggap ng mga messaging scam na nananod ng pera? O easy money ka daw kapag pumasok ng trabaho sa kanila? Tapos minsan mali-mali pa yung spell nila? So mag-scam ka na lang, mali-mali pa yung spell mo. Tulad ngayon, may nag-text sa akin na nanalo daw ako ng TV. So ito siya guys. Tapos may link pa. So sa mga nakatanggap ng ganito, na tulad ko, delete nyo agad o huwag nyo pansinin or i-block nyo agad. So today, samahan nyo ako kung paano i-block yung nag-text sa akin na to. So ganito lang siya guys, sa mga di nakakaalam, sundan nyo lang ako. So guys, ito, hold nyo lang yung phone number and then more sa baba. And then block, and then delete and conversation, and then block. So ganun lang siya guys kadali. So dagdag ko lang, napansin ko nung nag-register tayo ng SIM, parang pag nag-text na sila, included na yung name natin, tas madalas involve yung pera. So bukas, meron ako ikwento sa inyo kung ano yung madalas na nangyayari pag pinapansin yung mga messaging scam na yan. So guys, kita-kits bukas. So ngayong araw mga be, meron akong kikwento sa inyo. Ano nga ba nangyayari kapag sinasagot yung mga tawag or text ng mga scammer? Based sa mga napanood ko, mga na-scam na.
Unang-una, hihingihan ka ng personal info, and then may papabayaran sa iyo para ma-process yung napanood mo kunwari. And then kapag nakuha nila yung bayad mo o yung pera, mawala silang parang bula. And then, para yung cash mo, iiwan ka din kapag nakuha nila yung mga gusto nila sa iyo. So, pag-usapan naman natin, paano nga ba maiiwasan yung text or tawag na mga scammer? Unang-una, kung di naman kilala, i-block nyo agad or huwag nyo pansinin. Then pangalawa, syempre, huwag basta-basta magbibigay ng mga personal info, lalo na kung di mo kilala. Lalo na huwag mo ibibigay yung mga password, PIN number, OTP, yan yung mga importante na bawal ibigay kung kanino. At mga be, mag-iingat at mag-isip muna bago maniwala para maiwasan ang ma-scam. So yun lang guys, kita-kits! When the COVID-19 pandemic hit the world in 2020, everyone was restricted to go out. And because of that, a lot of things transitioned online, including online shopping. And today, in the IT era, online shopping scams become more prevalent. Online shopping scammers use sneaky tactics to trick us to buy their products. And in this video, we're going to unravel these tactics and how to spot these scams before they hit your wallet. So, this is day 1 and inutusan ako na umorder nito. And titingin tayo both on Shopee and Lazada. And syempre, pipiliin natin yung the best shop na sa tingin natin ay di tayo bibigyan. So, umpisa na natin ang paghahanap. And finally, may nahanap na ako. And ano nga bang mga kinonsider ko sa pagpili nito? So, unang-una is the seller. Isa sa mga makatutulong sa atin is to research the seller. Tingnan yung mga reviews niya as well as yung ratings if responsive ba siya. And as much as possible, if order tayo online, doon na tayo order sa mga official stores or kung hindi naman doon sa mga preferred stores recognized by Shopee or any other online shopping platforms. Next na kinonsider ko is yung deal. Is it too good to be true? So, if you think na too good to be true yung price or yung inclusions niya, magduda ka na. So, wag tayong masyadong magpadala sa mga big discounts or yung mga free offers without verifying its legitimacy. Dahil syempre, kung ikaw yung seller, magbababa ka ba ng price ng product mo kung wala namang dahilan? Diba? So, it's either defective or na-compromise yung quality ng product. Third, na kinonsider ko is to use trusted payment method. So, it's more of like a tip. So, dapat gamitin natin yung trusted payment method natin. So, ako, ang gagamitin kong payment method, as usual, is cash on delivery. So, most of the time, yun yung ginagamit ko. Pero, meron din namang ibang options si Shopee and, syempre, ito na rin sa ibang online shopping platforms. Well, merong bank, credit card, e-wallets. So, basta doon tayo mag-stick sa mga reputable payment methods na nag-o-offer ng buyer protection. Kasi syempre, mabuti nang nag-iingat. Diba? And last but not the least na kinonsider ko is yung gut feel ko. So trust your gut feel. Don't settle for less. So if you think that something is off or too risky, then avoid making a purchase and look for a better product. Kasi sure naman, may makikita kang better product. Diba? So, i-check out ko na to. And, i-update ko kayo pag madideliver na yung order natin. So, see you next time. So, it's day 2. And, kahapon, nag-place order ako. Today, April 28, 11:17 a.m. is out for delivery na ang ating order. So, yan. And habang naghihintay tayong dumating yung order natin, since kahapon napag-usapan naman na natin yung mga dapat na kino-consider before purchasing a product online, ngayon naman pag-usapan natin yung mga tactics na kalimitang ginagamit ng mga scammers online para mapabili nila tayo ng products nila. So, before ako magsimula, ano muna sa tingin nyo yung tactic na ginamit dito? So, any guesses? Comment down below. First tactic na ginagamit nila is fake listing.
Basically, gumagamit sila ng mga photos and complete descriptions na identical sa mga genuine products. But once na dumating na sa'yo yung product na yon, dun mo marirealize yung expectation versus reality. Second is friendly impersonation. So, there were times na meron tayong tanong about sa product. So, si seller, sobrang responsive niya. But once na dumating na sa atin yung product and may complaint tayo, dead mo na tayo kay seller. Diba? Yun, madalas nating may encounter yung ganun. Third is too good to be true offers. So, mag-o-offer sila sa atin ng mga big discounts and free offers daw. But, once na dumating yung product, it's either defective, compromised yung quality, or ibang product yung dumating. And fourth, last but not the least, tactic na ginagamit nila is fake reviews. And, yun yung example ko kanina. That's an example of fake reviews. So, dahil ang mga reviews ay sobrang importante sa mga shops para establish nila yung credibility nila. So, those are the 4 tactics, common tactics na ginagamit ng mga scammers online. Fake listings, friendly impersonations, too good to be true offers, and fake reviews. So, wag natin yung kakalimutan. And, pag dumating na ngayon yung order natin, i-update ko kayo. See you later! So, ito na siya. Kahapon, for some reason, hindi siya dumating. But now, deliver na siya. Delivered! So, na-unbox na siya ni Papa, pero unbox ko na lang ulit. So, yes. 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 So, meron siyang ganito. Ay! So, meron siya nito. And, meron siya nito. And meron siya nito. And meron siyang manual. And meron siya nito. So, di ko ito lang gamitin. Pero sabi ni Papa, all in all, it's a great buy. Good deal. So, accomplish na tayo. Okay. Another type of online threat is phishing. So in phishing, this is where scammers try to lure private information or data from us by disguising themselves as a trustworthy source. They do this using a variety of communication methods, pero mainly is email, since mas convincing tingnan and formal way of communication nowadays is via email. So why is it considered a risk? Syempre, upon receiving one, for example, mag-overthink tayo if meron ba talagang problema sa account natin, and then desperate na tayo i-save yung account natin, i-retrieve yung account natin. So, ipoprovide natin yung information natin, yung username natin, yung password natin. And then, without knowing na phishing email pala yun, nag-cause tayo ng problem dun sa account natin na hindi pala talagang nag-exist in the first place. So, risk ang phishing email since yung mga scammers are getting our private information and data
using well-constructed emails as bait. Pero to prevent this from ever happening to you guys, here are some tips. Unang-una sa lahat is to be observant sa email na na-receive natin. If tama ba yung grammar nila, if malinaw ba yung logo ng company, if tama ba yung details ng company na nag-send, or yung link na provided dun sa email is sketchy ba. Then upon observing the construction of yung email, check natin if there is a sense of urgency. Like, stating your account will be deleted or closed in a few days pag hindi mo daw chinek yung email nila, kung hindi mo ginawa yung steps na included sa email nila, or like may warning signs, may as soon as possible, mga ASAP, ganon. Kasi syempre, mas mapapressure yung user, matatakot sila, then parang mapipilitan silang i-accommodate, i-entertain yung email na yun, then out of pressure, gagawa nila yung steps included dun sa email. Next is yung mga generic greetings like, hello user, hello dear, hi to our valued customers. Ang general niya kasi masyado, so parang marami silang sinesenda ng ganun. Like, hindi nakaspecify kung para kanino talaga. A more legit email kasi will address us personally. Like, to Miss Manalili, to Mr. Turano, mga ganun. We also need to be aware sa mismong content ng email. Like, may suspicious activities daw sa bank account natin, so dine-activate nila temporarily, and then ipoprovide daw natin yung information natin so that ma-reactivate na ulit yung account natin. Eh, hindi nila alam, wala naman tayong bank account. So, ayun, just to be safe, siguro mas okay na personally tayong pumunta doon sa bank and then i-confirm natin sa bank if yung na-receive ba nating email is from them, and then kung deactivated ba talaga yung account natin. Next is to check yung offers, lalo na ngayon na sobrang dami talagang kumakalat na good offers. Like, gusto mo bang lumaki ang iyong pera? Gusto mo bang kumita ng malaki? Tapos yung gagawin mo lang is sobrang dali. I-click mo lang yung link na to, magpo-provide ka lang ng account para dun isa-send yung money na kinita mo daw. Then, boom, scam ka na. Congrats, na-scam ka na. Then, ayun, we need to be mindful, lalo na sa mga too good to be true offers. Wala naman ng easy money ngayon. Lastly is to be aware that most companies states that they or their staff do not collect personal information from us. So, never share them. So, ang example nito is Discord. Alam ko kasi, meron sila dong nakalagay na yung staff daw nila is never magko-collect ng passwords natin. So, if ever daw na may ma-receive tayo na messages, never natin i-share. So, pag may na-receive talaga tayo na emails and nag-ask ng personal information natin, most likely na phishing yun. So before tayo mag-end, may small challenge lang ako para sa inyo. What if one day ma-receive yung email na to? Then, determine lang natin kung phishing email ba to or not. If phishing email siya, which part is the sketchy part, i-comment nyo lang to down below. Nasagot ninyo, and then pipili kami ng 3 users kung sino yung tama, and then sasenda namin ng Gcash. So that's all I can share with you guys. Sana walang mabiktima sa atin ng phishing emails. Be mindful and observant sa mga emails na ma-receive natin in the future. Bye! Sino ka dyan? 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, 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 I love you.